Kausapin natin at pero batiin muna natin siya ng Happy New Year. Happy New Year po, Attorney Mucha Alabanza. Magandang morning. Magandang morning, Kapuding, at Happy New Year din sa inyo. Hoy, nakita ko kayo sa TV Ang ganda ng aura nyo kahit na kayo ay binubugbog ng mga congressman ha. Siyempre, wala naman po tayong lang. Hindi, totoo yun ha? Hindi ako nagbibiro. Sabi ko, blooming si Madam. Ay, Opo, kaya lang, ang hindi blooming, yung signal nyo paputol-putol. Oh. ganun ba? Ayan. Mas maganda na. Yung kanina medyo parang gusto nang mag-chappy-chappy. Okay. Una-una, gusto ko lang po kayong i-congratulate. Magaling yung ginawa nyo. Nabasa ko sa dyaryo no isang araw. Dapat naintindihan talaga ng tao to eh. Kasi kapag ka po na may dumating na monthly bill sa amin, at lalo kung mataas, siyempre, naghahanap ka ng masisisi eh. Di ba? Ang sabi ng Meralco, oy, distributor lang kami. Hindi kami ang... ngayon, nung meron kayong ipinakita doon, kung ilang percent, halimbawa sa 100 piso, na bawat 100 piso na binabayaran namin sa bill, magkano lang po talaga ang napupunta sa NGCP doon? Siguro mo mga 3 piso 50 sentimo. 3 pesos and 50 centavos. So lumilitaw na mga 3.5% lamang ang bahagi nyo sa bayarin ng mga Pilipino. Yes po, mas maliit pa dyan paminsan-minsan. Pero hindi ho lalagpas ng 4 na piso, hindi ho baba ng 3. Minsan bumababa ho ng 3 piso. Parang naglalaro ho around 3 pesos. Hindi ba nyo kayo may binobola dyan? Kasi sabi ng Meralco, maliit lang din yun sa kanila eh. Kanino napupunta yung bulk nung nasisingil po sa amin sa mga monthly bills po ng mga Pilipino? Ang hatian po na sa 3 pong sektor yan ang nagpapasahan para makarating ang kuryente sa mga consumers po, no? So unang-una dyan po yung mga gumagawa ng kuryente, ang generation, at papunta ho sa amin, bulk delivery, transmission, tapos po papunta sa distribution, katulad po ng Meralco. Ang titignan ko po itong average, no? Kasi iba-iba ho kada cooperative or distribution utility. So ang average po noong November 2024, ang transmission po nasa 3 piso kada 100 bayarin. So 3% po. For generation po nasa 50%. For distribution po nasa 23%. So napakaliit lang po ang napupunta sa NGCP. 3.02% lang po or 3 piso mahigit kada 100 gastusin sa bayarin ng kuryente. Kaya nahanap ko tuloy yung kung halimbawa 23% sa distribution tapos 3 to 4%, isarado na natin sa 3 para bagong taon naman bibigyan namin sa inyo so 23 plus 3, that's 26 plus 50% kanyo sa generation. Tama po ba intindi namin? Tama po. 50 plus 26, that's 76 lang. Yung balancing 24. Meron hong kinukolekta ang NGCP na ancillary services na halos 5.2% na napupunta po rin yan sa generation, at meron po tayong binabayaran na 17 or 18% na others. Yan ho yung mga tinatawag nating universal charge. Among others, yan ho yung ambag natin sa natang ng gobyerno nung panahon ho ng NAPOCOR. Kasama din po dyan sa others na yan na 18%. Yung ambag ho natin sa gastusin ng mga SPAG or ng NAPOCOR. Buhay pa ho kasi ang NAPOCOR. At may subsidy ho tayo sa operations niya. So nandiyan na rin ho yung marami pa hong maliliit na charges na hindi po napupunta sa distribution, hindi din sa generation or sa transmission. So kumbaga, government po. Ang lahat ng mga households at pati mga negosyo at iba pa na nagbabayad ng kuryente buwan-buwan, kasama sa nagpapasan. Pinapasan natin yung utang na nalikha ng mga nagdaan. Attorney Mucha, ganun po?
Yes po, hindi lang yon. Ang ambag ho natin sa utang at sa subsidiya, 18% times 6 po yan nung napupunta sa NGCP. Oo. So kung ang binabayaran ho natin para sa transmission o yung bulk delivery ay nasa 3 piso for the month of November, 18 pesos po ang napunta dun sa paripaso na subsidies na binabayaran natin sa gobyerno. Alam nyo, kailangan talaga nauunawaan ng ating mga kababayan niyang ganyan. Isipin nyo, kung mawawala pala itong mga universal charges na to kasama ng mga utang, etc., ang laki palang kaluwagan sa mga Pilipino. Hanggang kailan po ba tayo magbabayad niyan? Hindi ko lang ho alam kung ano yung eksaktong araw o kung patusyonan ng gobyerno kung kailan matatapos to. Pero kung natatandaan niyo ho, kaya ho naisipribado ang NGCP dahil malaki ho ang utang ng gobyerno. Oo. Nakasama ko ito doon sa binabayaran natin, tinatawag nilang stranded debt. Yes, Yung utang nga ho. So in 2002, nung naipasa ang EPIRA, nasa $16 billion ho yan. Ngayon ho, nabawasan na pero nasa $5 billion, $6 billion pa ho ang natitira. Nakuha ko lang ho yan sa website ng gobyerno, kaya ho natatandaan. So, but of course, I think baka ang DOE po ang mas nagpaliwanag ng kabuuang utang na nalalabi dun sa binabayaran natin. So kung sa loob ng nakalipas na 20 taon, yung 16 billion ay nabawasan na ng mahigit 10 billion dolyar, di mga mga 15 years na lang siguro, ganon. Depende ho kung uutang ulit. Ay nako, nanang ko po. Yun ang malungkot sa lahat Yung bang hindi mo naman ginagamit yung kuryente, hindi ka naman nag-e-aircon, pero may binabayaran ka buwan-buwan dahil sa pagkakautang ng nakaraan na kung saan man nila ginamit yun, etc. Pero ang kagandahan naman doon sa, alam nyo, gusto kong tingnan lagi sa positibo, ang kagandahan naman doon na Attorney Mucha, hindi naman pala forever tayong magbabayad noon, ano? Well, depende nga rin ho kasi may mga panukala na umutang ulit ang gobyerno. Pinapasaya ko na nga yung mga tao talagang kasi yan nga po sa totoo lang, minsan pag iniisip ko na sa mga balak na utangin uli ng gobyerno, sabi ko, yung mga apo ko po na hindi pa man naiisip ng mga anak ko na iluwal, no? Baka ho may utang nga. At yun na nga po, malaki ho rin talaga ang bayarin. So, napakaliit lang ho nang napupunta sa NGCP at marami ho ibang bahagi ng ating power bill na mas malaki ho doon sa sinisingil namin. Kaya nagtataka rin ho ako bakit parating nasa amin ang atensyon pag ang usapin ko ay pababain ang presyo ng kuryente. Kanina po ay nung nag-i-intro kami, ang binabanggit ko iba talaga kapag ang nagpapatakbo sa mga pasilidad ay pribadong sektor. Ang premise po natin dyan may kinalaman sa Ninoy Aquino International Airport. Talagang ang sabi ko, ang dami ng mabuting nangyayari. Ngayon po ba, ang direction po ba ng House of Representatives ng ating mga magigiting, ng mga matatalino, ng mga kongresista ay bawiin ng gobyerno ang sa pribado ang NGCP? Parang ganun ho yung naging tono ng usapin kasi nagkaroon po ng hearing nung nakaraang Lunes sa House of Representatives at meron hong ganung usapin na kailangan baka daw mas mabuti hong ibalik na sa gobyerno. Ang sa amin naman po siguro ho dapat bigyan ho kami ng sapat na panahon para makapagpaliwanag kasi ang dami hong mga naging
issue. Sa Lasa-Labat Sa Lasa-Labat yung issue. Pero meron lang akong dalawang items na sapagkat maikli lang din naman yung oras natin. Gusto ko sana hanggang bagong taon tayo magkwentuhan na Attorney Mucha. Kasi, kaya lang wala kami, ang dami pa rin naming commercial. Tingnan mo naman ng 2x2 kahit bagong taon na, ang daming commercial. No? Opo. Correct. Ever say, popular. Opo, dalawang item lang po. Una, ang sabi po ng mga congressman, ang pinakamainit sa inyo si Congressman Dan Fernandez parang may nakaraan kayo Yes. Nga po, si Congressman Dan Fernandez, ang isa pong binabanggit niya, ito daw, at pati nasinang-ayunan naman ng dating kongresista at ngayon Energy Undersecretary Sharon Garin, ito daw NGCP, ang dami-daming mga project na ginagawa, pinangakong gagawin, na hindi naman tinatapos, tapos sinisingil na ang mga Pilipino. Totoo ba yun? Actually, ganito yun, no? Ang gusto namin ipaliwanag sa mga tao, yung ganyang klaseng patakaran, hindi yan invento ng NGCP. Yan din ho yung patakaran ng gobyerno nung sila pa po ang nagpapatakbo ng transmission system. Pangalawa po, hindi ho yan nakakasama sa mga consumer pati na ho sa mga mamumuhunan. Kasi po sa consumer, ang kagandahan ho niyan, utay-utay ho yung bayad natin sa malalaking proyekto na daang bilyon na ang inaabot ng ginagastos ng NGCP. So, parang kung pag kayo nagpatayo ng bahay, yung contractor niyo ho hihingi ng down payment, tapos ho may progressive billing para hindi ho masakit sa bulsa yung isang bagsakang bayaran. Kagaya ho, no, nung nakaraang 2024, apat na malalaking proyekto na higit 200 bilyong piso ang halaga ang tinapos ng NGCP. So, kung yan ho, sabay-sabay nating ipapasa o sisingilin sa consumer, baka ho magulat na lang tayo na yung dating bayarin ho natin na 1,000, 2,000, baka ho sumirit. Kasi ho, nangyari na yan sa amin na nanawagan ho kami na bago nyo palitan ng polisiya, tingnan nyo muna ho kung gaano kalaki ang magiging epekto sa bill ng consumer. Minsan ho talaga, siguro, nagdududa sila sa NGCP, pero 3 years down the road ho, parang gano'n na ho talaga ang nangyari. Mukhang sumirit ho talaga yung yung ancillary services charge. So, ito ho pa rin ang panawagan namin na dapat tingnan ho mabuti kung talaga ba yung sistemang masama sa pandinig makakabuti ba po talaga o talagang mas mainam yung kasalukuyang patakaran. So sa madaling salita, sa pagkaunawa po namin, kaya nyo to ginagawa. Unang-una, yan naman na yung umiiral na practice. Pangalawa, para utay-utay at hindi mahirapan sa isang bagsak sa dulo. Okay, gets po namin yon. Pangalawa, ang sinasabi po ni Congressman Dan Fernandez, itong NGCP, ginugood time tayo nito sabi nito 60% Pilipino, 40% ng dayuhan, pero sa pag-iimbestiga daw po nila mahigit 40% ng ownership ng NGCP mga Chinese. Hindi ko ho masyadong maintindihan yung komputasyon po ni Congressman Fernandez. Kaya kami po nag-aantay siguro ho ng konting datos para maintindihan ho namin saan siya nanggagaling. Kasi po, yung pag-aari ng NGCP ng stockholders namin, hindi pa ho nagbabago. So yung 40% po na ayon sa konstitusyon natin, 40% pa rin po. Meron po kasi siyang binabanggit na share swap, pero hindi ho nagbago yung foreign ownership sa NGCP. Binanggit din yan ho yung dun sa stockholder namin, meron ho kasi may corporate stockholder na SGP. Dun ho kasi yung itinrade sa stock market, yung tinatawag ko nilang follow-on offering. Dun po kasi, ang sinasabi niya, 7%
Pero yung 7% po, hindi pa rin po yan mayorya ng SGT. So hindi ko po talaga masyadong alam kung ano yung naging komputasyon niya. Pero I can assure you po na at the NGCP level, hindi po nagbabago yung foreign ownership po namin kasi kami ho ay sumusunod sa batas at yan ho kung sakaling lumampas yan, talaga ho namang paglalabag yan sa konstitusyon. So wala hong ganong klaseng nangyayari sa NGCP. So ang majority po ng may-ari ng NGCP ay sino po? Si Henry C. Jr. po, Henry C. Jr.? Pilipino, Opo. at si Robert Coyuto Jr., Pilipino din po. Pilipino din po. Okay. Attorney Mutya, maraming salamat po sa inyo at I'm sure baka mamimiss kayo ni Congressman Dan Fernandez. Magkikita ulit kayo next year. Yes po, I'm sure. kailangan Happy New Year. kailangan maganda ang aura niyo uli doon pagka nasa Congress kayo Always naman po. Always. Kasi ito po, lalambiro. Ang daon ko lang po yung tatag ng loob na hinuhugot ko sa mga salita ni Mr. Henry C. Jr. He's our vice chair po at itong presidente ng NGCP. At tuwing binibigyan niya ako ng abiso, pag merong magtatanong sa akin, sasabihin sa akin, ano lang sundin mo lang yung katotohanan, yung tapat. Tapos, sundin lang natin ang batas, ang kontrata, at ang regulasyon. Yun lang. Sundin lang natin ang mga rules. Okay ka na. So, yun lang po ang ginagawa ko parati. Attorney Cynthia Mutya Alabanza, maraming salamat. Magandang umaga po. Happy New Year! Umaga po. Happy New Year! Thank you. Si Attorney Cynthia Alabanza, Vice President and Spokesperson ng NGCP.